Magbabypass tayo ngayon mga katiktik ng iPhone 6 Plus may signal siya naka-smart. So ganyan dapat i-testing nyo kung may lalabas ba na smart o globe. Doon nyo malalaman kung may SIM card o wala kapag nag-bypass kayo. So una mga katiktik, easy open nyo yung Trio Tools. Siyempre kailangan nyo may unlock tool din kayo mga katiktik. At i-open nyo din tong device manager. Yan. So ito mga katiktik is para lang talaga to sa mga katiktik dyan. Kasi pag hindi ka katiktik hindi mo to maintindihan, promise. Hindi mo maintindihan. Kaya wag mo na tong sundan mga katiktik. So para sa katiktik lang to. So next is i-disable natin yung Windows Defender. Ayan, itong real time protection i-off natin. Turn off natin, close para hindi tayo maabala. Yan ang gagawin natin kapag nagbabypass tayo from iPhone SE first generation hanggang sa X. So ito isang yung mga katiktik, isang process lang, pare-pareho lang sila ng process. So DPU muna natin yung ating iPhone 6s Plus. Click natin yung Apple, understand, and then piliin natin tong RAM disk, and then click natin found DPU, and then Gaster. So yun o, SE 6s, 6s Plus, 7 tsaka 7 Plus. So ganyan, same lang sila ng process. So dito mga katiktik, kailangan natin dito sa ating unlock tool na may lalabas dyan na mag-okay yung sa 64-bit na na driver. Yan, installing drivers, nakikita nyo naman. Ayan o, itong founding DPU Gaster 64, yan, nag-okay na. So punta tayo dito sa device manager natin. Yan, ito, click natin tong leave USB devices and then update driver natin. Next. Yan, tapos close natin. So yun mga katiktik, pagkatapos mo yun may update yung driver sa device manager, lilipat yung sa baba. Ayun, nag-open naman yung natin mga katiktik, yung phone. Ayan, so ulitin lang natin, kailangan hindi magbukas. So DPU natin, long press home button and then power switch. Magbilang ka ng 3 seconds and then click mo yung Gaster mga katiktik. Kapag lumabas na dito yung DPU mode sa ating Trio Tools, click mo agad yung Gaster. So found DPU mode and then Gaster. So again, pag lumabas yung dito, okay dito mga katiktik sa found, diba, installing driver sa ating Trio Tools, saka natin i-click yung update dito sa device manager. Ayan, so kung may tanong kayo dyan, di malinaw sa ating pag-vlog mga katiktik, is i-comment mo lang. Ayan, may lumabas na okay ito. Ayan, nakita mo okay. So saka natin dito i-update mga katiktik. Ito, right click lang, update driver. Ayan, next mo lang, close. Ayan. So minsan mga katiktik, yung iba pag mabilis yung computer is kusa na po siyang nag-update, lumilipat na po siya dito sa Universal Serial Bus Controller. So yun po yung Apple driver mga katiktik. So antayin lang natin. Yun, nagbubukas na naman yung ating cellphone, no? Ayan, nagbubukas na naman siya mga katiktik. So try ulit natin mga katiktik. So DPU ulit natin. Kapag nagbukas, DPU lang ulit natin mga katiktik. Dahil hindi po pwede na hindi siya ma-DPU. Yan. Pag na-DPU, found DPU agad sa ating unlock tool and then click Gaster. So pangatlong try na natin to mga katiktik. So kapag hindi talaga mga katiktik matawag nito, mapasok sa DPU mode, ma-found DPU mode, minsan mga katiktik kailangan natin i-update yung cellphone bago i-bypass, or kaya may error sa ating process, kailangan natin i-update ang cellphone. So again, lumabas na ulit yung DPU Gaster 64, okay na ulit. So kailangan natin ngayon i-update ulit mga katiktik yung driver, ito Apple mobile driver. Yan, update lang natin, right click dito sa device manager and then close. Tapos antayin natin mga katiktik. Kapag nag-success siya mga katiktik dito sa ating unlock tool, next natin i-click is itong boot RAM disk. So yan, antay lang tayo hanggang sa mag-success dito sa ating unlock tool. So hindi ko ito i-pass forward tong na to, yung video na to.
Para lang to sa mga katiktik na gustong makanood ng process kung paano nga ba mag-bypass from iPhone SE hanggang sa X. So first gen lang yung iPhone SE natin hanggang sa iPhone X. So same process lang. Again, same process lang dito mga katiktik sa 6S Plus. So yun nga, kapag may error, ibig sabihin kailangan natin i-update ang iOS version ng ating iPhone bago natin i-bypass. Yung ginawa natin ngayon na bypass is with SIM po siya. Kaya natin siya tinisting na may SIM card siya mga katiktik. So antay-antay lang tayo. Yan, nakita nyo, okay na po lahat sa ating unlock tool. Install 64-bit driver. Okay na po mga katiktik. So next nating i-click is yung boot RAM disk. So pag kinlik nyo yung boot RAM disk, dapat i-long press nyo yung home button. Yan, long press mo yung home button, wag mong bitawan hanggang sa lumabas dito sa ating Trio Tools yung recovery mode. So pag lumabas na yung recovery mode, yan, ito, saka mo ngayon bitawan yung home button mga katiktik. So sa mga 7 plus 8 plus, so ang pipress mo yung lulong press mo noon is yung volume down. Volume down yung ilulong press mo. Pag lumabas din yung recovery mode noon, saka sa iPhone X, yun, bitawan mo na ulit. So antayin lang natin na matapos yung pag-process niya mga katiktik. Ayan. So pag natapos na yan, i-click mo yung fix mount. Ayan. So madalas dito sa iba, kapag nag-error to dito mga katiktik, ibig sabihin kailangan nating i-update. So wala naman siyang error. Next natin is backup passcode. Backup passcode yung i-click natin. So again, pag nag-error sa fix mount yung from SE to X, yan, ibig sabihin kailangan i-update. So click natin mga katiktik yung mga katiktik yung na backup. So hanapin natin yan. So madalas dito mga katiktik is 10 or 9 piraso yung items. So kapag walang error sa proceed na natin sa click factory reset. Yan, pag walang error doon, sunod mo na agad yung factory reset. Yan. Yan. At ito po ay magbibigay kami ng pasuya sa inyo. So yun mga katiktik, erasing all. Erasing all na po siya. At hintayin lang natin. So konti lang naman yung paghihintay natin mga katiktik, mga ilang minuto. Ayan, erasing all. So yung cellphone natin ay po mag-open yan, ay magkukusang open yan mga katiktik, at magkukusang erase yung yung ating iPhone. So yun, nakikita mo sa ating phone mga katiktik na binabypass is naglo-loading na po siya. So madalas to it takes 3 to 10 minutes siguro pinakamatagal bago mag-open dito mga katiktik. Siyempre pag nagbukas ito, i-advance ko lang kayo, pag nagbukas na ito mga katiktik, nag-hello na. So pagka nag-hello, ulitin lang natin yung process mga katiktik. I-DPU natin, saka ibalik yung backup niya. So same process lang po mga katiktik. DPU, Gaster, tapos boot RAM disk, tapos nakapindot kayo sa home button. Tapos pag mga katiktik, pag napindot nyo ang home button, nakita nyo recover mode sa Trio Tools, bitawan nyo na. And then next is yung fix mount. Tapos ang susunod natin sa fix mount mga katiktik, itong restore backup, erase OTA mga katiktik. So yun ang isusunod natin na process. And then pagkatapos nyan is tapos na po yung process natin na successfully bypass na po yung ating cellphone. So sana nakatulong ito sa mga katiktik dyan. Ayan, sana makatulong ito sa inyo. Konting guide lang mga katiktik, kasi marami sa atin na merong unlock tool pero hindi nila alam kung paano nga ba gamitin o paano gamitin sa pag-bypass ang unlock tool natin mga katiktik. So yun. So kung nanood ka pa rin hanggang dito mga katiktik at hindi ka technician at wala kang unlock tool, hindi mo talaga magagawa yan. Sa mga nagtatanong, yung unlock tool mga katiktik is paid po yan, hindi po yan free. Kumbaga may binabayaran yan yearly mga katiktik. Yearly may bayad yan. So yun, antay-antay lang tayo habang naglo-loading ang ating
iPhone at saka natin makikita kung ano pa ang next process na gagawin. So mas maganda mapanood nito ng buo para buo mo rin malalaman ang paano mag-bypass. So kung nanonood ka nga, mag-comment ka lang mga katiktik, at pa-comment pala kung saan yung area nyo mga katiktik, saan kayo nanonood mga tiktik yung area, somewhere in the Philippines. Yan, para malaman natin kung saan kayo banda nanonood. So yan mga tiktik, medyo na loading na ang ating iPhone. Yan, wait lang tayo ng ilang saglit. Ayan, naghilaw na. Ito yung sinasabi ko mga katiktik na naghilaw na. So DEP ulit natin. Yan, gaster. Ready natin yung gaster na yan mga katiktik. So pag nag-DEP tayo, pag nakita na natin sa Trio Tools na na-DEP na siya, click mo agad yung gaster. So yan, pagkakita mo nang na-DEP na, click mo agad yung gaster. Doon yan galing sa pound DEP. Pwede natin iabang yan mga katiktik. Click mo pound DEP and then wag mo muna i-click agad yung gaster. Pag nakita mo yung DEP mode na, saka mo i-click yung gaster. Ayan. Again, magantay tayo ulit na merong okay dito na lumabas sa ating unlock tool. So yun, napakalinaw ng process na yan mga katiktik. Yan. So yun, ay okay na. I-update ulit natin tong sa lead USB. Right click, update driver, browse, and then let me pick next, and then close. So lilipat na again ulit yan sa baba. Sa baba yung Apple yan, ito sa Universal Serial Bus Controller. So nakikita nyo naman siguro yung Apple mobile device, nasa baba na siya mga katiktik. Sa device manager natin makikita. So antayin lang natin na matapos yung process. So pag natapos yan dyan sa unlock tool, mag-okay yan lahat. Next nga natin yung boot RAM disk. Ang linaw-linaw na niya mga katiktik. At hindi ko po talaga ito kinakat yung video. So ganun po siya katagal mag-bypass mga katiktik. At dagdag process na lang kung kailangan pang i-update. So yun, yung sinasabi ko mga katiktik na dagdag oras na kapag kailangan nating i-update. Halimbawa nag-error sa fix mode, ibig sabihin kailangan natin i-update using Trio Tools, pero yung kiklik natin doon yung retain, kailangan natin i-retain mga katiktik, wag yung quick flash. Pag nag-update, retain lang tayo. So kung mag-success sa update, ibig sabihin pwede na nating ma-bypass at may signal pa rin. So yun, natapos na yung process nyo mga katiktik, nag-okay na lahat. So next is yung click natin yung boot RAM disk ulit. Pagka-click, dapat naka long press tayo dito sa ating home button. So pag sa 7 to iPhone X, 7 Plus, 7, 8, iPhone 8, 8 Plus, sa volume down tayo mag long press. So pag lumabas ang recovery mode sa Trio Tools, bitawan na siya mga katiktik. At antayin mo na lang na matapos ang process. So pag natapos na, next mo na lang yung pag-click ng fix mode. So yan, click mo yung fix mode. Tapos pag nag-okay mga katiktik, next mong i-click is yung restore backup. Yan, ito. Kanina kasi nung unang process is backup passcode. So ngayon, restore naman ang disable OTE. So yan mga katiktik, pag natapos yan, isantayin na lang natin matapos at mag-open ang ating cellphone. So yan, pwede nyo namang ulitin kapag may error eh. Nakita nyo naman mga katiktik, 3 beses tayo sumubok bago pumasok, diba? Pero kung ayaw talaga, nakarami na kayo bago pumasok, ibig sabihin noon, kailangan yung i-update yung cellphone, baka mababa yung iOS version. Ayan. So para sa mga hindi pa nakapanood kung paano nga ba maglagay ng RAM disk, so meron tayo dyan sa link sa description. So panoorin nyo kung paano ilagay itong RAM disk na to mga katiktik. Ayan.
Itong mga to. So yun. Nag-open na yung cellphone natin mga katiktik. Antayin na lang at diretso na po yan mag-open. Ayan, nag-open na po mga katiktik. Maraming salamat sa panonood at naway may nakuha kayong idea dito. At hanggang sa susunod ko na vlog, no, papakita ko rin yung iPhone 6 at saka iPhone 6G kasi medyo may kakaibang process yun ng konti yun. Nakita nyo may signal pa rin. Yan, nakasignal pa rin yung ating iPhone 6s Plus mga katiktik. So, bye-bye mga katiktik. At tapos na ang ating vlog. Yung mga apps dyan na naglo-loading, connect mo lang sa wifi at mag-okay na po yan. Maraming thank you.